Welcome sa ating munting YouTube channel. Please support my videos. Comment, like and subscribe po mga idolo. Maraming salamat po. Story present. Super Devo Uling System. Kabanata 241. Huwag atakihin ang parehong lugar. Ikalat ang iyong mga pag-atake at hanapin ang kapintasan. May nagpaalala, bawat segundo, daan-daang pag-atake ang dumarating sa pupi na estatwa ng bato. Gayunpaman, hindi gumagalaw ang rebeltong bato. Direkta itong dumaan sa pagitan ng Soaring Heaven Mansion at ng grupo ng Sky Yuan Sect at hinabol si Wang Chuanshan. Bang! Ang dambuhalang espada sa kanang kamay ng batong rebulto ay nalaslas. Isang malakas na tunog ang umalangaw sa nakapaloob na espasyo, na nakakairite sa eardrum ng lahat. Nang makita ni Wang Chuanshan ang kapangyarihan ng espada, nang inag ang kanyang katawan. Nagsimula siyang magsisi sa pagboluntaryo sa simula. Gayunpaman, madali niyang haharapin ang ganoong krisis hanggat mayroon siyang sapat na Jindan Origin Energy sa kanyang katawan. Sa unang minuto, lahat ay tumayo sa pwesto at umatake habang si Wang Chuanshan ay tumakbo pabalik-balik. Ganon din sa second minute. Gayunpaman, sa ikatlong minuto, hinihingal na si Wang Chuanshan. Hingal na hingal siya at wala pang kalahati ng Jindan Origin Energy ang natitira sa kanyang katawan. Ang masama pa ay walang sinumang naruroon ang nakahanap ng kapintasan. Sa madaling salita, nag-aksaya sila ng maraming enerhiya at enerhiya ng pinagmula ng Jindan sa nakalipas na 3 minuto. Sa ika-4 na minuto, gumawa ng desisyon si Wang Chuanshan sa kanyang puso. Hindi na siya magiging pain. Mayroon lamang siyang 1/4 ng enerhiya ng pinagmula ng Jindan na natitira sa kanyang katawan. Kung magpapatuloy siya, siya ang unang mamamatay. Sa makatuwid, maaari lamang niyang sisihin ang iba. Huwag mo akong sisihin sa pagiging walang puso, sabi ni Wang Chuanshan sa kanyang puso. Bigla siyang sumugod patungo sa grupo ng Soaring Heaven Mansion. Hindi maganda. Nang makita ito, nagbago ang mga mukha ng 15 tao mula sa Soaring Heaven Mansion. Agad silang nagkalat, kasama si Yezuan. Kinagat ni Wang Chuanshan ang kanyang mga ngipin at nagmamadaling pumunta sa disipulo ng isang Huang Mansion. Tapos, kumislap ang katawan niya at nilagpasan siya. Junior Kuya Chang, may sumigaw. Gayunpaman, sa susunod na sandali, natigil ang ekspresyon ng tao. Nakita niya na ang disipulo ng Huang Mansion ay naputol sa kalahati ng higanteng espada. Namatay siya sa isang kakila-kilabot na kamatayan. Sa wakas ay ipinanganak ang unang biktima. Kung may isa, magkakaroon ng 2. Matapos patayin ng rebeltong bato ang taong ito, hinabol nito ang pinakamalapit na alagad. Ang disipulong ito ay mula rin sa Soaring Heaven Mansion. Hindi, huwag mo akong habulin. Humanda ka sa iba. Ilang beses sumigaw ang alagad, ngunit hindi niya naiwasan ang dambuhalang espada. Ang pag-atake ay naputol din sa kalahati. Ngayong wala na sa panganib si Wang Chuanshan, sumigaw siya, kayong mga basura, wala ka pa ring makikitang bukasan pagkatapos ng pag-atake ng napakatagal. Nangangahulugan ito na siya mismo ang gagawa nito. Hinahabol ng rebeltong bato ang taong pinakamalapit dito. Nagkataon, ang target ng stone statue sa pagkakataong ito ay si Jiang Yu, nakakapasok lang sa initial mortal core realm. Hindi maganda. Si Jiang Yu, na galit na tumatakbo palayo, ay lumingon at nakitang nakatingin sa kanya ang estatwa ng bato. Agad siyang tumakbo ng buong lakas, sinusubukang maglagay ng ilang distansya sa pagitan niya at ng rebeltong bato. Gayunpaman, ang rebeltong bato ay nakalock na sa kanya at hinabol siya. Si Jiang Yu ay nasa initial mortal core na kaharian lamang, kaya syempre hindi siya makakatakas mula sa stone statue na ito na kasing lakas ng isang earth core warrior. Mabilis siyang naabutan nito. Ikalawang kapatid. Nang makita ito, nagmamadaling sumigaw si Jianglo at ginamit ang kanyang espesyal na kasanayan. Sa rebeltong bato, gayunpaman, wala pa ring epekto ang kanyang pag-atake. Ni isang splash ay hindi nakita. Half-half. Itinaas ng batong estatwa ang kanang braso at nilaslas gamit ang espada nito. Ang bilis ng pag-atake na ito ay mas mabilis kaysa sa maaaring mag-react ni Jiang Yu. Tapos na ako. Isang ideya ang pumasok sa isip ni Jiang Yu. Sa kanyang kakayahan, walang paraan na maiiwasan niya ang pag-ataking ito. Papalapit ng papalapit ang espada. Ngunit, nang malapit ng maputol si Jiang Yu, biglang lumitaw ang isang puting liwanag.
Pagkatapos noon, biglang huminto sa himpapawid ang espada ng rebeltong bato. Boom! Narinig ang mahinang tunog, at nagulat ang lahat. Itinuon nila ang kanilang mga tingin, at laking gulat nila nang makita ang isa pang higanteng espada. Gayunpaman, ang higanteng tibak na ito ay hindi katulad ng estatwa ng bato. Ito ay isang multo na nabuo sa pamamagitan ng condensation ng Jindan essence. Ngunit, dahil hinarang ng higanteng espada na ito ang pag-atake ng estatwa ng bato, si Jiang Yu ay hindi namatay sa pag-atake. Sino ito? Napatingin ang lahat sa direksyon ng higanteng espada. Nakita nila ang isang binata na may hawak na espada, at nakasuot siya ng uniforme ng Heavenly Abode sa Soaring Heaven Mansion. Ye Zuan! Nagulat si Jiang Yu, tapos napasigaw siya sa gulat. Tama, ang binatang ito ay si Ye Zuan. At ang galaw na ginagamit niya ngayon ay ang Heaven Shaking Strike of Desolation na ngayon lang niya natutunan. Senior Kuya, tumakbo ka. Kinagat ni Ye Zuan ang kanyang mga ngipin at nahihirapang naglabas ng ilang salita. Sa sandaling ito, ginagamit niya ang lahat ng kanyang lakas. Ang kanyang mga kalamnan ay nakaunat sa limitasyon. Bahagyang nanginginig ang kanyang mga kamay habang hawak niya ang Heaven Shaking Strike of Desolation. Ang lakas ng rebeltong bato ay lumampas sa kanyang inaasahan. Hindi siya makakatagal ng matagal. Nag-react din si Jiang Yu at tumalikod na para tumakbo. Ngunit pagkaraan ng ilang sandali, napagtanto niya na kung tatakbo siya, hindi ba si Ye Zuan ang magiging target ng estatwa ng bato? Napalingon siya sa gulat, sa oras na makita ang malaking imahe ng espada ni Ye Zuan na nilaslas hanggang sa bumagsak. Kasabay nito, bumaril din si Ye Zuan na parang arrow, direktang umiikot sa likod ng rebeltong bato. Mga kapintasan. 6 na kapintasan. Kung hindi niya mahahanap ang 6 na kapintasan na ito, tiyak na mamamatay ang lahat ng nandito, at hindi siya makakatagal ng matagal. Ang rebeltong bato na ito ay dapat na suportado ng isang pormasayon, at ang mga bahid ng estatwa ng bato ay talagang ang mga bahid ng pagbuo. Si Ye Zuan ay mayroon ding bloodline ng Master of Formation Breaking. Kinailangan niyang lumapit sa rebulto para mahanap ang mga kapintasan na ito. Bagamat ang stone statue ay maihahambing sa isang Earth Core Warrior, si Ye Zuan ay may lahat ng uri ng bloodline, at mayroon siyang hindi kapani-paniwalang bilis at kakayahan sa pagbawi. Ngayon lang niya nasaksihan ang takbo ng rebeltong bato. May pakiramdam siya na hanggat walang nangyaring hindi inaasahan, kakayanin niyang kumapit sa unang 10 minuto. Bang! Ang batong estatwa ay tumalikod at nilaslas si Ye Zuan, ngunit muli itong naiwasan ni Ye Zuan. Ang kombinasyon ng 10,000 Beasts Bloodline at Thunderclap Panther Bloodline ay nagbigay daan sa bilis ni Ye Zuan na malampasan ang isang ordinaryong late mortal core warrior. Kung gagamit din siya ng kasanayan sa paggalaw, maaaring mas mabilis pa siya kaysa kay Wang Chuanshan. Pinakamahalaga, hindi ito pagsubok ng lakas ng pagsabog, ito ay pagsubok ng tibay. Habang umaatake pa rin ang stone statue, lumunok si Ye Zuan ng isa pang tableta na mabilis na makakabawi sa kanyang core energy, pagkatapos ay ipinagpatuloy niya ang pag-iwas sa mga pag-atake ng stone statue. Natigilan ang lahat ng manunood sa kanilang nakita. Sino ang lalaking ito? Isa ba siyang Earth Core Warrior mula sa Soaring Heaven Mansion? Panipi, imposible, iisa lang ang Earth Core Warrior sa Soaring Heaven Mansion, at iyon ay ang Chief of the Divine Continent Alliance. Pero, nabalitaan ko na pumunta si Chief sa Central Province at hindi pa bumabalik. Sigurado akong nakalusot lang siya. No, this guy didn't rely on a movement skill, it's his strong physique. Nakaharang siya sa espada kanina lang, gaano ba kalakas ang pangangatawan niya? Gulat na gulat ang lahat ng manunood kaya nakalimutan nilang umatake. Hindi lang iyon, lahat ng kapwa-disipulo mula sa Soaring Heaven Mansion ay nagulat din. Muling tumaas ang lakas ni Ye Zuan. Ang bilis na ito ay hindi ko kayang abutin. Bulong ni Jiang Liu sa sarili. Sa sumunod na sandali, bigla siyang may naalala at mabilis na sumigaw, lahat, umatake ngayon. Hanapin ang mga kapintasan, huwag hayaang sayangin ni Ye Zuan ang kanyang enerhiya. Kabanata 242. Lahat, magmadali at umatake. Hanapin ang kapintasan, huwag hayaang sayangin ni Ye Zuan ang kanyang enerhiya. Nang marinig ito, agad na nag-react ang mga naruroon at naglunsad ng panibagong pag-atake.
Sa ngayon, tanging sina Ye Zuan at Wang Chuanshan lamang ang may kakayahang maakit ang agro ng estatwa ng bato. Kung namatay si Ye Zuan, lahat sila ay mapapawi. Napanatili ni Ye Zuan ang kanyang bilis, ngunit ang kanyang stamina at core energy ay bumababa pa rin. Hindi niya alam kung ilang minuto siya makakatagal. Ngunit, gagawin niya ang kanyang makakaya. Pagkatapos ng lahat, ito ay may kaugnayan sa kanyang buhay at kamatayan. Lumipas ang ika-7 minuto, lumipas ang ika-8 minuto. Nang dumating ang ika-8 minuto, hindi na nakayanan ni Ye Zuan. Ginamit niya ang Heavenly Break para patayin si Shi Hang, kaya pagbalik niya, kalahati lang ng core energy niya ang nabawi niya. Higit sa lahat, siya ay patuloy na gumagalaw, at walang oras na sumipsap ng mga table tasks. Kaya naman napakabagal ng kanyang paggaling. Dumating ang ika-9 na minuto. Si Ye Zuan ay nagtiis din ng napakahirap. Ngunit, hindi pa rin niya mahanap ang kapintasan sa rebeltong bato, at hindi rin mahanap ng iba. Sa 1 minuto, ang rebeltong bato ay hihinto sa paggalaw, at sa oras na iyon, ang kapintasan ay mawawala. Nangangahulugan ito na ang lahat ng kanilang pagsisikap sa nakalipas na 10 minuto ay magiging walang kabuluhan. Gayunpaman, sa sandaling ito, isang pakiramdam ang biglang lumitaw sa puso ni Ye Zuan. Agad niyang itinuon ang tingin sa kanya. Nahanap ko na. Habang nakadilat ang mga mata, sumigaw siya, nahanap ko ang kapintasan. 2 metro sa ibaba ng kaliwang dugtungan ng rebeltong bato. Ang sigaw na ito ay pumasok sa pandinig ng mga tao, dahilan upang sila ay magulat. Kapintasan. Ang iba pa sa mga tao ay walang pakialam sa anumang bagay, pinili na lang nilang maniwala sa kanya. Sinimulan nilang salakayin ang lugar na itinuro ni Ye Zuan. Ang lugar na iyon ay sinalakay noon, at ito ay bahagyang lumubog kumpara sa iba pang estatwa ng bato. Dahil dito, naramdaman ito ni Ye Zuan. Ang lugar na iyon ay talagang ang unang kapintasan, ngunit dahil natatakpan ito ng isang patong ng sandata ng bato, walang ibang nakatuklas nito. Sa isang iglap, 12 ng mga Divine Core Warriors ang umikot sa likod ng stone statue, pagkatapos ay sinimulan nilang salakayin ang kaliwang kamay nito. Bitik, bitik. Sunod-sunod na kaluskos ang narinig, na naging sanhi ng pagtaas ng emosyon ng lahat. Sira, sira, yan ang kapintasan, lahat, atake. We finally found the flow. Mabilis, tapos na ang oras, atake. Damn it, basagin mo, panipi. Ang lahat ay naging nasa sabik, at nagsimula silang umatake ng baliw. Ngunit, ang stone armor na ito ay napakatigas. 12 ng mga Divine Core Warrior ang matagal nang umaatake dito, ngunit hindi pa rin nila ito masira. Naiwan na walang ibang pagpipilian, si Ye Zuan ay kailangang umatake. Swoosh! Biglang sumulpot si Ye Zuan sa ilalim ng estatwa ng bato, pagkatapos ay inilabas ang kanyang Earth Rank bow at bumaril ng palaso. Ang Fire Dragon Arrow ng Mid Rank Earth Rank. Sa sandaling bitawan ni Ye Zuan ang kanyang kanang kamay, isang mahabang flame snake na namuumula sa Dan Essence ang bumaril at tumpak na bumangga sa stone armor. Bitik. Ang bato ay nasa bingit na ng pagkabasag, at si Yeza, Zeus, at ang bato. Hindi mabilang na mga bato ang nahulog, at nakita ng lahat ang mga pattern ng array sa ilalim ng stone armor. Muli, ang pag-atake ay inilunsad. Tuldok 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 tuldok. Bitik. Biglang tumigil sa paggalaw ang rebeltong bato. Pagkatapos nito, lumitaw ang isang layer ng enerhiya sa ibabaw ng pagbuo. Ito ay kapareho ng layer ng enerhiya na sumasakop sa buong lugar. Nang dama po ang 12 ng mga pag-atake sa layer na ito ng enerhiya, lahat sila ay nawala. Hindi maganda, tapos na ang oras. Agad namang nag-react si Ye Zuan. Lumipas ang 10 minuto, napanatili ng estatwa ng bato ang paggalaw nito sa pagpuputol, at nakatayo doon na parang isang estatwa ng bato. Ang lahat ng iba pang mga lalaki ay tumigil din sa pag-atake. Ang layer ng enerhiya na ito ay talagang isang defensive formation, at hindi ito isang bagay na maaari nilang basagin. Bagamat nakakalungkot, at least nakahanap sila ng kapintasan, at hindi nawalan ng dapat gawin. Lahat, bilasan mo at gumaling. Aatake na naman ang rebeltong bato sa loob ng 10 minuto. Malakas na sumigaw si Zhang Liu. Walang pag-aalinlangan, lahat ay naupo ng nakakross ang mga paa at nagsimulang mabawi ang kanilang core energy.
Sa unang 10 minuto, bagamat sina Yezuan at Wang Chuanshan ng Pain, ang iba pa sa mga lalaki ay patuloy na umaatake, at wala na silang masyadong core na enerhiya sa kanilang katawan. Kung hindi sila gumaling sa lalong madaling panahon, hindi sila makakatagal sa ikalawang 10 minuto. Si Yezuan ay nagmamadali ring umupo. This time, hindi na siya nakapagpigil. Mabilis siyang kumuha ng mga table tasks mula sa kanyang nilalamon na espasyo at itinapon sa iba. Lahat, gamitin ang mga tabletang ito para gumaling, sigaw ni Yezuan. Ang mga tabletang ito ay mas mahalaga kaysa sa mga nasa labas, at ang mga epekto nito ay napakaganda rin. Walang pag-aalinlangan silang nilamon ng mga disipulo ng Soaring Sky Mansion. Pagkatapos noon, naramdaman niya ang mabilis na paggaling ng Dan Essence sa kanyang katawan. Agad naman siyang nagpakita ng pagtataka. Si Yezuan ay hindi rin maramo. Naghagis din siya ng maraming pildores sa mga tao ng Heavenly Yuan Sect. Bagamat nagkaroon siya ng salungatan sa Heavenly Yuan Sect noon, nalutas na ito. Bukod dito, sila ngayon ay nasa parehong panig. Kinailangan pa ring umasa ni Yezuan sa iba para maghanap ng kapintasan. Amazing! Anong klaseng tableta ito? Ang bilis ng paggaling ko ay 3 beses na mas mabilis kaysa dati. Heavens, may divine pill ang batang ito, at handa pa siyang ibahagi ito sa atin. Napakabuting tao niya. Sok-sok, 3 minuto lang ang itinagal ni Senior Brother Wang. Siya lang ang tumagal ng 7 minuto. Sok-sok, hindi man natapos ng alagad na ito ang kanyang pangungusap, tahimik na tumango ang mga tao sa paligid niya. Sa kanilang mga puso, si Yezuan ay higit na kapaki-pakinabang kaysa kay Wang Chuanshan. Isang Earth Core Realm Cultivator na maaaring tumagal lamang ng 3 minuto. Nakakahiya, si Wang Chuanshan, na nagpapagaling sa gilid, ay tumitig sa mga tao sa paligid niya. Sabay tingin niya kay Yezuan. Gayunpaman, wala siyang sinabi. Mas mahalaga na mabawi ang kanyang core energy at stamina. Haharapin niya ito pagkatapos ng krisis. Malapit nang matapos ang 10 minutong pahinga. Sa ika-9 na minuto, nagtipon ang mga natitirang tao sa kaliwang likod ng rebeltong bato. Kapag natapos na ang oras, sisimulan na nilang atakihin ang kapintasan. Dumating na rin si Yezuan sa harap ng rebeltong bato. Matapos makarecover ng ilang sandali, bumalik na sa normal ang kanyang ekspresyon. Iba ang pil na ininom niya kanina sa iba. Ang isang tableta ay nagkakahalaga ng 10 bilyong lumalamon na puntos. Agad na nabawi ng pil na ito ang 30% ng core energy ni Yezuan, at maaari pa rin itong mabawi ng dahan-dahan. Sa oras na ito, mahigit kalahating nawala ang core energy ni Yezuan. Hindi magiging problema kung magtatagal pa siya ng 10 minuto. Pagbibilang hanggang 3 segundo. 3, 2, 1, malakas na sigaw ng isa sa mga alagad. Nang matapos siyang magsalita, nagsimulang gumalaw ang rebeltong bato. Ang espada na hindi pa tumama ngayon ay direktang tumama sa lupa. Kasabay nito, nawala ang defensive formation. Ang mga tao sa ibaba ay nagsimulang sumalakay, at lahat sila ay umatake sa kapintasan sa kaliwang kamay ng rebeltong bato. Matapos masira ang sandata ng bato, ito ay naging lubhang marupok. Wala pang 2 round, sumabog na ito ng malakas. Pagkatapos, nahulog sa lupa ang kalahati ng braso ng rebeltong bato. Tagumpay, tagumpay, matagumpay nating nasira ang unang kapintasan. May pagkakasunod-sunod ang mga kapintasan. Bilasan mo, hanapin mo ang pangalawa. Yung braso, dapat kanang braso. Lahat, atake. Kabanata 243. Walang nakakaalam kung sino ang nagsimulang sumigaw, ngunit pinangunahan nito ang lahat na salakayin ang kanang braso ng rebeltong bato. Ngunit, hindi sila masisisi dito. Natakot sila ng higanteng espada ng rebeltong bato. Kung masisira nila ang kanang braso, mababawasan ng husto ang banta ng rebeltong bato na ito. Hindi sila pinigilan ni Yezuan. Naiwasan niya ang atake ng rebeltong bato, pagkatapos ay umiwas siya sa kaliwang braso ng rebeltong bato. Ano? Isang silang formation. Hindi ko kayang lemunin. Nabigla siya. Ang material ng rebeltong bato na ito ay malinaw na hindi karaniwan, at tiyak na nagkakahalaga ito ng maraming pera. Ngunit masyadong masama, nagkaroon ng silang formation, at ito ay isang napaka-advance. Kung ito ay isang normal na silang formation, madali niya itong sirain.
Ngunit, itong si Woyang ay isang dalubhasa sa mga porma sayon, at si Yezuan ay walang tiwala na sirain ito. At saka, hindi pinapayagan ng panahon. Sa makatuwid, kailangan niyang sumuko. Fuck, ang dami kong nawala. Nagmura si Yezuan sa kanyang isipan. Siya ay kumilos bilang pain at tumakbo habang nanganganib na maputol sa kalahati, ngunit wala siyang nakuha. Sa halip, marami siyang nawalang pills. Kaya naman, galit na galit siya. Bitik. Sa sandaling ito, isang banayad na tunog ang pumasok sa tainga ni Yezuan. Isang kapintasan. Isa pang kapintasan. Mabilis na itinaas ni Yezuan ang kanyang ulo at tumingin. Sure enough, nakakita siya ng kakaibang lugar. Ngunit, ang kapintasan na ito ay wala sa braso. Agad siyang sumigaw, ang pangalawang kapintasan ay nasa gitna ng likod ng kamay. Nang marinig ito, ang lahat ay muling kumulo sa pananabik. Ang gitna ng likod ng kamay, ito ay isang magandang lugar. Hanggat nawasak nila ang pangalawang kapintasan na ito, marahil ang higanting espada ay mahuhulog mula sa rebulto. Ngunit, may isa pang problema. Ang rebultong bato na ito ay umaatake gamit ang higanting espada, at ang bilis ng pag-atake nito ay napakabilis. Sa makatuwid, napakahirap para sa pag-atake nito na mapunta sa likod ng kanang kamay. Ang yugtong ito ay tumagal ng maraming oras. Halos naubos na ng mga kakapasok lang sa Mortal Core Realm ang lahat ng core energies nila. Makalipas ang 5 minuto, kasabay ng malakas na dagandong, biglang nabali at bumagsak sa lupa ang pulso ng batong rebulto. Haha, nakababa na rin sa wakas. Nagliwanag ang mukha ng lahat sa tuwa. Kung wala ang higanting espada, lubhang nabawasan ang banta ng rebultong bato. Maaari lamang itong umatake gamit ang mga paa at braso. Pagkatapos, may nakakita ng pangatlong kapintasan, na nasa dugtungan ng kanang braso ng estatwa. Gayunpaman, dahil sa kakulangan ng Jindan essence sa kanyang katawan, hindi niya nalampasan ang kahinaang ito. May iwan na lang niya ito sa susunod. Ito ay isang 10 minutong pahinga. Nagmamadaling nabawi ni Yezuan ang kanyang Jindan essence at stamina. Ganon din ang ginawa ng iba. Ang ilan ay naupo ng naka-crossleg para makarecover bago matapos ang break. Mabilis na lumipas ang 10 minuto. Nagsimulang akitin muli ni Yezuan ang aggro ng estatwa ng bato. Ang iba ay nagsimulang umatake sa ikatlong mahinang punto. Wala pang 3 minuto, nahulog ang braso ng batong rebulto. Ngayon, ang tanging paraan ng pag-atake nito ay ang mga binti nito. Sa sandaling ginamit nito ang kanyang mga binti sa pag-atake, ang presyon kay Yezuan ay agad na nabawasan, at siya ay naging mas komportable. Lumipas ang isa pang 10 minuto, at nabali ang kanang paa ng rebulto. Nagsimula itong manginig habang naglalakad, ngunit hindi na ito banta. Sumunod ay ang kanyang kaliwang guya. Ngayon, nasira na niya ang 5 sa mga kapintasan. Isa lang ang natira. Sa oras na ito, wala pang maraming tao na may natitirang lakas. Nabawasan din ng husto ang banta ng rebultong bato. Karamihan sa mga taong naruroon ay dapat na makaiwas sa pag-atake ng rebultong bato. Pero ngayon, natahimik ang lahat. Hindi na sila naghanap ng mga kapintasan, ngunit nagtipon. Naningkit ang mga mata ni Yezuan. Oras na para ayusin ang score. Wang Chuanshan, bakit mo dinala ang rebultong bato sa aking Soaring Heaven Mansion? Ano ang kahulugan nito? Ang pinuno ng Soaring Heaven Mansion, si Jiang Liu, ay lumabas at malamig na nagtanong. I volunteered to be the bait. But that doesn't mean na handa akong isakripisyo ang sarili ko. Kung hindi ko ito maakit sa tabi mo, asahan mo bang maakit ko ito sa Sky Yuan sect ko? Ipinaliwanag ni Wang Chuanshan, naniniwala siya na kahit sino pa ito, aakitin nila ang rebultong bato sa kabilang panig. Ito ay likas ng tao. Sa oras na ito, biglang lumabas si Yezuan at sinabing, kung gayon, bakit hindi mo sinabi sa akin ng maaga at hayaan akong pumalit? Are you kidding me? Ang pinakamatandang senior disciple ng Soaring Heaven Mansion mo ay wala dito, at wala ka man lang Earth Core Warrior. Paano ko malalaman na may kakayahan kang akitin ang rebultong bato? Sinulyapan ni Wang Chuanjun ang rebultong bato na may 4 na putol na paa sa hindi kalayuan. Sa ngayon, ang stone statue na iyon ay inaakit ng isang Sky Yuan sect na disipulo na nasa initial Mortal Core Realm. Sige, huwag muna nating pag-usapan ang tungkol dito.
Ngayon, ang rebeltong bato na ito ay may natitira na lang na isang depekto. Basta't sirain natin ang rebeltong bato na ito, makukuha natin ang Heavenly Blue. Hindi nagtatapos ang kabanata na ito, pakilipat ang pahina. Pag-usapan natin kung paano tayo maghihiwalay. Malakas na sabi ni Zhang Liu. Nang banggitin ang Heavenly Blue, nanlamig ang mga mata ni Wang Chuanjun. Sumigaw siya, sige, paano mo gustong hatiin? Sinulyapan ni Zhang Liu si Yezuan, na ang mukha ay mapotla at malapit ng gumuho. Dahan-dahan niyang sinabi, hayaan mo akong suriin ito. Una, bukod sa 3 minutong ginugol mo sa simula, itinaya ni Yezuan ang kanyang buhay upang maakit ang atensyon ng estatwa ng bato. Pangalawa, kung hindi dahil sa mga pills na ibinigay sa iyo ni Yezuan, lahat ng core energies mo ay matagal nang naubos. Natatakot ako na hindi ka magiging kasing silbi nating lahat. Pangatlo, ikaw, Wang Chuanshan, ay naakit ang rebeltong bato dito, na naging dahilan upang mapatay nito ang 2 sa ating mga disipulo. Pang-apat, si Yezuan ang nakatuklas ng lahat ng kapintasan sa rebeltong bato. Sa makatuwid, sa tingin ko lahat kayo ay dapat kumuha ng 20% ng Heavenly Blue. Nang bumagsak ang boses ni Zhang, agad na nagbago ang mukha ni Wang Chuanshan. Sumigaw siya, bullshit, kung hindi dahil sa akin, kahit bigyan ka ng 20 minutes, hindi mo pa rin masisira ang kahit isang weak point. Gusto ko ng 50% ng Heavenly Blue. Panipi, 50%, iyon ay isang pantay na split. Kahit na ang Sky Yuan sect ay may dobleng bilang ng mga disipulo kumpara sa Soaring Heaven Mansion, ayon kay Zhang Liu, hindi sila gaanong kapaki-pakinabang. Pagkatapos magsalita ni Wang Chuanshan, nagkatinginan ang mga disipulo sa likod niya, pagkatapos ay ibinaba nila ang kanilang mga ulo sa kahihiyan. Hindi sila tanga. Ang katotohanan na ang Soaring Heaven Mansion ay handang magbigay sa kanila ng 20% ay nagbibigay na sa kanila ng maraming mukha. Kung talagang gusto nilang kalkulahin, makakakuha lamang sila ng 10%. Gayunpaman, humihingi si Wang Chuanshan ng 50%. Humihingi lang siya ng napakataas na presyo. Masyado siyang makapal ang balat. Anong joke? Paano magiging 50% ang kontribusyon mo? Muntik nang mamatay si Zhang Liu sa galit. Napakabait na niya para bigyan sila ng 20%, ngunit gusto pa rin ni Wang Chuanshan ng 50%. Isa lang itong wishful thinking. Senior brother, kami. Sa oras na ito, biglang bamulong ang isa sa mga disipulo ng Sky Yuan sect. Shut up, hindi kita hiniling na magsalita. Hindi na siya hinintay ni Wang Chuanshan na matapos at direktang pinagsabihan siya. Malinaw na narinig niya ang bulungan ng grupo kanina lang. Umiwas ang alagad at nagmamadaling umatras, hindi na nang ahas na magsalita pa. Sino si Wang Chuanshan? Siya ang eksperto na pumangatlo sa Sky Yuan Rangkang, at siya rin ang disipulo ng sect master ng Sky Yuan sect. Hindi sila naglakas loob na saktan siya. Kabanata 244. How overbearing. Wang Chuanshan, parang sa tingin mo matatalo mo kami. Kinaikit ni Zhang Liu ang kanyang mga mata. E ano naman kung ako? Kayong grupo ng mga basura na hindi pa nakakarating sa Earth Core Realm ay naglakas loob na makipagkompetensya sa akin. Si Wang Chuanshan ay nabulag na ng Celestial Blue Stone. Kung kaya niya, tiyak na pipiliin niyang kunin ito para sa kanyang sarili. Hehe, bagamat marami kayong tao, ilan ba kayong makakalaban? Hindi maiwasang magtanong ni Zhang Liu. Ngayon lang, nang ibigay ni Yezuan ang mga table task, naging maingat din siya at marami ang ibinigay nito sa mga nakatatandang kapatid ng Soaring Sky Mansion. Para sa mga disipulo ng Heavenly Yuan sect, halos hindi sila sapat. Higit sa lahat, ang lakas ni Yezuan ay tila hindi mas mahina kaysa kay Zhang Liu, kaya kung talagang lalaban sila, mahirap sabihin kung sino ang mananalo. Kung gayon maaari mong subukan. Talagang napansin din ito ni Wang Chuanshan, ngunit mayroon pa ring mahigit 30 tao na nakatayo sa likuran niya. Sa kabilang banda, ang Soaring Heaven Mansion ay mayroon lamang 15 tao. Ngayong 2 sa kanila ang namatay, 3 na lang ang natitira. Ang mga numero ay ganap na wala sa proporsyon, at si Wang Chuanshan mismo ay isang Earth Core Realm Warrior, kaya wala siyang dahilan para matakot. Kung ganoon nga, umasa tayo sa sarili nating kakayahan. Nakahanda na si Zhang Liu na lumaban hanggang kamatayan, at ito rin ang intensyon ng iba pang mga disipulo.
Sige, umasa tayo sa sarili nating kakayahan. Kumislap ang mga mata ni Wang Chuanshan. Kung aasa sila sa sarili nilang kakayahan, sino dito ang mas malakas kaysa sa kanya? Sa kanyang mga mata, si Ye Zuan ay isa lamang mas mabilis na tao. Kung talagang nag-away sila, wala siyang dapat ikatakot. Kung ganoon nga, magtulungan tayo para hanapin ang pang-anim na kapintasan. Matapos sabihin ito ni Jianglo, pinangunahan niya ang iba pang mga disipulo at sumugod. Kasabay nito, palihim na binigyan ni Ye Zuan ang bawat isa sa kanila ng isang tableta, ang isa na nagkakahalaga ng 10 bilyong DevR points. May kabuuang 16 na tao ang pumasok sa kuweba. Namatay si Wu Shan mula sa Profound Department, at dahil kay Wang Chuanshan, 2 pa ang namatay. Ngayon, hindi kasama si Ye Zuan, mayroon pa ring 12 tao mula sa Soaring Heaven Mansion. Sa madaling salita, gumamit si Ye Zuan ng 120 bilyong DevR points ng sabay-sabay. Walang nakapansin na nanginginig ang kamay niya nang ibigay niya ang mga table task na tanda ng sakit. Bagamat napaka-banayad ng kanyang pagkilos, napansin pa rin ito ni Wang Chuanshan. Kumunot ang noo ng huli, at kumikislap ang mga mata. Ang estatwa ng bato ay hindi gaanong nagbabanta sa ngayon. Ang isang initial mortal core warrior ay madaling makipaglaro dito. Ngunit, sa yugtong ito, ang Soaring Heaven Mansion at Heavenly Yuan Sect ay nagsimulang maging maingat. Sinimulan nilang i-conserve ang kanilang core energies. Lakas ng katawan, dahil hindi nila alam kung may malaking laban na darating. Ang ika-6 na kahinaan, sa likod. And that's why, kaya naman diretsong tinuro niya siya. At, tuldok 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 tuldok. Kanina pa, natuklasan na ng lahat na may malaking pinto sa ilalim ng pader na bato na nakaharap sa rebeltong bato. Malamang sa labasan iyon. Sa ngayon, karamihan sa mga tao ay nakaharap sa likod ng rebeltong bato. Nakaharap ang kanilang mga likuran sa pintuan. Ang mga tao mula sa Soaring Heaven Mansion ay lihim na nag-usap. Sa sandaling lumitaw ang Heavenly Blue Rock, si Ye Zuan ang aagaw nito. Para sa mga tao mula sa Heavenly Yuan Sect, ito ay ang Earth Core Warrior, si Wang Chuanshan. Bitik, isang kaluskos na tunog ang maririnig mula sa likod ng rebeltong bato. Nabasag ang isang piraso ng stone armor. Naningkit ang mga mata ng lahat nang makita nila ito. Ang Heavenly Blue Rock ay malapit nang lumitaw. Ang Heavenly Blue Rock na kahit ang Heavenly Core Warriors ay mababaliw. Sa ngayon, handa na sina Ye Zuan at Wang Chuanshan na agawin ito. Ang nerbiyos ni Ye Zuan ay sobrang tensyonado. Masyadong mahalaga sa kanya ang bagay na ito. Hanggat maaari niyang makuha ang kanyang mga kamay sa Heavenly Blue Rock, magagawa niya itong lemunin. Sa oras na iyon, makakalusot man lang siya sa Earth Core Realm. Baka makapasok pa siya sa Early Earth Core Realm, Late Earth Core Realm, o kahit sa Heavenly Core Realm. Ito ay isang malaking pagkakataon, hindi niya ito maaaring palampasin. Bitik, biglang bumukas ang likod ng rebeltong bato. Pagkatapos nito, ang pundasyon ng Pormasayon ay nawasak ng hindi mabilang na mga pag-atake. Lahat ng 6 na kapintasan ay nawasak. Saan? Saan lumitaw? Dinilat ni Ye Zuan ang kanyang mga mata. Sinabi sa kanya ni Wu Yang na ang Heavenly Blue Rock ay nasa loob ng stone statue. Nakatitig din si Wang Chuanshan sa rebeltong bato, hindi siya naglakas loob na ipikit ang kanyang mga mata. Bitik, sa sandaling ito, ang likod ng rebeltong bato ay biglang bumukas, at nahati ito sa kalahati. Kasabay nito, isang maliwanag na berdeng hiyas ang dumating sa paningin ng lahat, at ito ay nagliliwanag sa mga dingding. Heavens, isang fist-sized na Heavenly Blue Rock. Nagulat si Jiang Yu. Alam niya ang isa o dalawang bagay tungkol sa pagpino ng kagamitan, at ayon sa alam niya, sapat na ang isang fingernail-sized na Heavenly Blue Rock para makagawa ng Heavenly item. Gayunpaman, ang Heavenly Blue Rock na ito ay kasing laki ng kamao. Ang halaga nito ay hindi masusukat, sapat na ito para bilhin ang buong Soaring Heaven Mansion, o maging ang buong Heavenly Yuan Sect. Nagwala ang lahat. Sa sandaling lumitaw ang Heavenly Blue Rock, kumilos din sina Ye Zuan at Wang Chuanshan. Hindi nag-atubili si Ye Zuan na gamitin ang kanyang mga puntos para ipagpalit sa mid-grade Earth level movement technique. Tumakbo siya ng buong bilis. Ano?
Nagulat si Wang Chuanshan. Tumakbo siya ng buong bilis, ngunit nakita niya ang after image ni Ye Zuan sa harap niya. Hindi niya inaasahan na napakabilis ni Ye Zuan na kahit siya ay nakikita lamang ang after image ni Ye Zuan. Si Wang Chuanshan ay hindi tanga. Alam niyang hindi niya makukuha kaagad ang Heavenly Blue Rock, kaya huminto lang siya at hintayin na bumalik si Ye Zuan. Tutal, isa lang naman ang ruta ng pagtakas, di ba? Gayunpaman, ang sumunod na nangyari ay halos ma-dislocate ang panga ng lahat. Lalong nagalit si Ye Zuan. Nang hahawakan na ni Ye Zuan ang Heavenly Blue Rock na kasing laki ng kamao, bigla itong na-eject ng isang mekanismo sa estatwa ng bato. Ang bilis na ito ay mas mabilis pa kaysa kay Ye Zuan. Ako, F***. Wu Yang, F*** ang iyong pinsan. Umungol si Ye Zuan sa kanyang puso. Aagawin na sana niya ang Heavenly Blue Rock, ngunit na-eject ito ng ilang mekanismo. Ang langit at impyerno ay talagang pinaghiwalay ng isang pag-iisip. Nang makita ito ni Wang Chuanshan, tuwang-tuwa siya na muntik na siyang mamatay. Nagmamadali siyang tumalikod at humabol. Ang dalawang grupo ng mga tao mula sa Soaring Heaven Mansion at ang Heavenly Yuan Sect ay nagulat din. Sa oras na mag-react sila, nalampasan na sila ni Wang Chuanshan. Direkta siyang tumalon sa pader at hinawakan ang Heavenly Blue Rock. Ibigay mo ang Heavenly Blue Rock. Galit na galit si Ye Zuan. Sigaw niya at hinabol siya. Dagandong. Kung suswertehin, biglang bumukas ang pinto pagkatapos na mailabas ang Celestial Blue Stone. Bumagsak si Wang Chuanshan sa lupa at nagmamadaling dumaan sa puwang. Sumunod si Ye Zuan sa likod ni Wang Chuanshan at nagmamadaling pumasok. Ang pagkakaiba ng oras ay mga 2 segundo. Kabanata 245. Pagkaalis ni Ye Zuan at Wang Chuanshan sa kuweba, nagsimulang manginig ang buong kuweba, at patuloy na bumabagsak ang alikabok mula sa kisame. Sa sandaling ito, napagtanto ni Jiang Liu at ng iba pa na kapag nawasak ang rebeltong bato, babagsak ang buong kuweba. Tara na, umalis na tayo dito dali. Sigaw ni Jiang Liu sa mahinang boses at nagmamadaling sumugod sa daanan. Ang tunnel ng pagtakas ay napakadilim at matarik. Nagamit ni Ye Zuan ang mga sound wave para mahanap ang kanyang posisyon. Ngunit, nang hinahabol niya si Wang Chuanshan ng buong bilis, nagulat siya nang makitang palayo si Wang Chuanshan sa kanya. Paano ito magiging posible? Tiyak na gumagamit siya ng ilang uri ng kasanayan upang madagdagan ang kanyang lakas. Agad namang nag-react si Ye Zuan. Sa sandaling ito, medyo nag-aalangan siya, dahil alam din niya ang skill na ito, ang Exploding Aperture Skill. Ngunit, ang Exploding Aperture Skill na ito ay may nakamamatay na side effect. Pagkatapos gamitin ito, bababa ang antas ng paglilinang ng gumagamit, at ang epektong ito ay tatagal ng kalahating buwan. Karaniwan, ito ay 3 aperture na sumasabog, ngunit may isa pang uri kung saan lahat ng 7 aperture ay sumabog. Ang mga kahihinatnan ay napakaseryoso, at iyon ay ang pagkawala ng lahat ng paglilinang, at ang gumagamit ay kailangang magsimula mula sa simula. Ngunit ngayon, walang pakialam si Ye Zuan. Poof, poof, poof. 3 muffled sound ang maririnig. 3 siwang sa katawan ni Ye Zuan ang sumabog, at ang kanyang core energy ay tumaas din. Noong ginamit niya ang Exploding Aperture Skill kanina, nasa tuktok lang siya ng True Profound Realm, at ang pagtaas ng kanyang lakas ay napakalaki. Ngunit ngayon, siya ay nasa unang Mortal Core Realm, kaya ang pagtaas ng kanyang lakas ay napakaliit. Pero, this was better than nothing, at least it wouldn't cause him to left behind. Makalipas ang 10 segundo, sumugod din si Ye Zuan mula sa kadiliman at dumapo sa lupa. Mabilis siyang lumingon at nakakita ng 100 metro ang layo, si Wang Chuanshan iyon. Ang Wang Chuanshan na ito ay pareho ang iniisip ni Ye Zuan, gusto niyang kunin ang Celestial Blue Rock para sa kanyang sarili. Kaya nagsimula na silang dalawa sa paghahabulan. How is this possible? Sa bilis ko, bakit hindi ko siya maabutin? Nagulat si Ye Zuan. Naisip niya na si Ye Zuan ay dapat na gumagamit ng isang mid-earth rank martial skill, isang rank na mas mataas kaysa sa Exploding Aperture Skill. Galit na galit siya dahil kakaunti lang ang martial arts tulad ng Exploding Aperture Technique. Ang Exploding Aperture Technique ay kasalukuyang ang pinakamahusay na magagamit ni Ye Zuan. Ang Celestial Bluestone ay mas mahalaga sa kanya kaysa sa iba.
Hindi niya pinayagang umalis si Wang Chuanshan. F***CQ, ako, Ye Zuan, lalabanan kita. Nagmura si Ye Zuan sa kanyang puso. Nagkaroon ng 4 na muffled sounds. Fu, 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 fu. Ang natitirang 4 na chakra ay nawasak na niya. Ngayon, lahat ng 7 chakras niya ay nawasak. Hanggat nagpapatuloy ito, mawawala sa kanya ang lahat ng kanyang paglilinang at kailangang magsimulang maglinang mula sa unang baitang ng martial path. Gayunpaman, ang 7 apertures explosion ay tumaas ang kanyang bilis ng hindi bababa sa 30%. Wang Chuanshan, papatayin kita. Umirap si Ye Zuan at buong lakas na hinabol siya. Kung nakakamatay lang ang tingin, si Wang Chuanshan ay namatay ng hindi mabilang na beses. Gayunpaman, ayaw ng langit na makuha ni Ye Zuan ang Celestial Bluestone. Nang malapit nang sumabog ang kanyang mga chakra, biglang lumitaw sa hindi kalayuan ang isang kasing laki ng palanggana na berdeng ibon. Ang berdeng ibon ay lumapit sa bilis ng kidlat, pagkatapos ay pinahaba ang mga kuko nito at tinusok ang ulo ni Wang Chuanshan. Ano? Napahinto si Ye Zuan sa kanyang kinatatayuan. Biglang-bigla ang eksena sa harapan niya na kahit siya ay hindi makapag-react. Nang makita niya ito ng malinaw, nahawakan na ng berdeng ibon ang Celestial Bluestone. Sinamantala ni Ye Zuan ang pagkakataong ito, sumugod si Ye Zuan sa loob ng 100 metro ng Wang Chuanshan. Agad siyang naglabas ng isang Earth Grade bow at arrow, pagkatapos ay itinaas ang kanyang kamay at nagpaputok ng palaso. Mid-Earth Rank Martial Skill, Fire Dragon Arrow. Isang malaking fire snake ang bumaril, at ang temperatura sa paligid ay tila tumaas ng 5 degree. Gayunpaman, ang martial skill na ito ay hindi mahusay sa pagtagus, kaya ang bilis nito ay hindi mabilis. Madali itong naiwasan ng berdeng ibon. Big! Umiyak ito, sinulyapan si Ye Zuan gamit ang madilim nitong berdeng mga mata, pagkatapos ay tumalikod at umalis. Bumagsak ang katawan ni Wang Chuanshan sa lupa. Ang kanyang ulo ay tinusok ng matutulis na kuko ng berdeng ibon. Flop! Matapos makita ang katawan ni Wang Chuanshan, lumunok si Ye Zuan ng laway. Isang Earth Core Warrior ang napatay ng ibong iyon. Nangangahulugan ito na ang ibong ito ay hindi bababa sa Earth Core Zuan Beast. Maaaring ito ay isang Initial Earth Core Zuan Beast o isang Profound Earth Core Zuan Beast. Panganib. Naamoy ni Ye Zuan ang amoy ng panganib. Gayunpaman, maaari ba niyang panuurin na lamang ang Celestial Bluestone na kinuha ng berdeng ibong iyon? Imposible. Lumaban ka. Kinagat ni Ye Zuan ang kanyang mga ngipin at hinabol ito, hindi man lang nag-abala na tingnan ang katawan ni Wang Chuanshan. Sa susunod na sandali, napagtanto niya na ang berdeng ibon ay napakabilis. Ito ay mabilis, hindi bababa sa mas mabilis kaysa sa kanya. Sa isang kisap mata, nakatakas ito sa kanyang attack range. Damn it! Muling nagmura si Ye Zuan. Gayunpaman, hindi ito dahil sa bilis ng berdeng ibon, ito ay dahil may kanyan sa harap niya na hindi bababa sa 2 hanggang 300 metro ang lapad. Ang berdeng ibong iyon ay lumipad na sa langit sa itaas ng kanyan. 300 metro lang. Panuurin mo akong tumalon dito. Si Ye Zuan ay magulo rin ang ulo. Nanumpa siya na hahabulin niya ang maput na berdeng ibong iyon kahit na ito ay magbuwis ng kanyang buhay. Hindi ba't isa lang itong kanyan? Sa bilis ni Ye Zuan, sa kanyang 10,000 Beasts Bloodline, at sa kakayahang tumalon ng Thunderclap Leopard, tiyak na makakalampas siya rito. Pumunta ka. Nang malapit nang marating ni Ye Zuan ang gilid ng bangin, naabot na niya ang kanyang pinakamataas na bilis. Saktong sumugod siya sa gilid ng bangin at tumapak sa gilid. Gayunpaman, sa kanyang pagtalon pa lang ay biglang bumukas ang tuko ng berdeng ibong nasa kanyang harapan, kasunod ang isang matalim na tunog na nagpang-inig sa mga tao. Big! Ang tunog na ito ay parang isang tunog ng demonyo. Nang pumasok ito sa tenga ni Ye Zuan, agad nitong nadurog ang kanyang kalooban. Ito ang huling naisip ni Ye Zuan. Pagkatapos, nahimatay siya at nahulog sa kanya na ilang daang metro ang taas. Sa pagtingin kay Ye Zuan sa gitna ng kanyan, ang berdeng ibon ay tumili sa pang-aalipusta. Parang sinasabi nito, "Stupid human, how dare you chase after me?" Sa mga mata nito, tiyak na mamamatay si Ye Zuan pagkatapos mahulog sa bangin na ito. Kung hindi nakipag-ugnay si Ye Zuan sa 10,000 Beasts Bloodline,
malamang na nagkapira-piraso na siya. Gayunpaman, hindi iyon ang kaso ngayon. Ang canyon na ito ay halos 300 metro ang taas. Si Yezuan ay mayroong thunderclap leopard bloodline. Nang siya ay nahulog mula sa isang mataas na lugar, hindi alintana kung siya ay lumapag sa kanyang mga paa o hindi, siya ay may kakayahan upang unan ang pagkahulog. Flop! Isang muffled sound ang umalingaw sa canyon. Bumagsak si Yezuan sa ilalim ng canyon, na sinamahan ng tunog ng mga bali ng buto. Ngayon lang, nahimiti si Yezuan matapos kantahin ng berdeng ibon. Ngayong nahulog na siya sa ilalim ng canyon, naramdaman niyang nabali ang kalahati ng kanyang mga buto. Sa sandaling ito, talagang may kaunting malay pa rin siya. Para siyang ginaisang ng kanyang ina sa umaga noong siya ay estudyante pa lamang. Tahimik siyang nakahiga doon at unti-unting nagkamalay. Gayunpaman, naramdaman niyang hindi siya makagalaw. Kabanata 246. Damn it, don't tell me na bali ang leeg ko o ano. Si Yezuan ay nakahiga sa lupa habang siya ay bumubulong sa kanyang isipan. Bale nasugatan man siya, basta mabigyan lang siya ng sapat na oras, makaka-recover siya. Ang higit na inaalala niya ay ang celestial blue stone na kasing laki ng kamao, at nawala ito sa kanya. Kinamumuhian niya ito kaya gusto niyang makuha ang berdeng ibong iyon at masuyo. Celestial blue stone, kung kaya niyang lalamunan ang batong iyon na maaaring gamitin sa paggawa ng 100 heavenly weapons, dapat ay makalusot siya sa heavenly core realm. Sayang naman, pero, dahil umabot na sa ganito, wala nang punto para malungkot siya. Maaari lamang siyang magdasal at umaasa na walang spirit beast o Zuan beast na lilito habang siya ay baldado. Sa sandaling ito, ang aking core energy ay mabilis na nauubos. Oras na ba? Panipi, ramdam ni Yezuan ang sitwasyon sa kanyang katawan. Habang nauubos ang kanyang core energy, bumababa rin ang kanyang cultivation level. Initial Mortal Core Realm, Early Mortal Core Realm, Half-Step Origin Core Realm, Peak of True Profound Realm. Gustong umiyak ni Yezuan, ngunit walang lumalabas na luha. Doble ang pagkatalo niya. Kung alam niyang mangyayari ito, kinuha niya ang storage ring ni Wang Chuanshan. Wala pang kalahating minuto, ang antas ng cultivation ni Yezuan ay bumaba sa ilalim ng Martial Dao Realm. Sa huli, nawala ang lahat ng kanyang cultivation at naging lumpo muli. Kalimutan mo na lang, pagagalingan ko muna ang mga sugat ko. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, ipinikit ni Yezuan ang kanyang mga mata at nagsimulang gumaling. Ngunit, hindi siya nang ahas na makatulog, dahil nag-aalala siya na may mga spirit beast, Zuan beast, o kahit na mga tao na lalapit sa kanya. Hindi niya alam kung mahahanap siya ng mga kapwa niya disipulo. Ngunit, nabigo siya. 2 oras na siyang tahimik na naghihintay sa lambak, ngunit walang dumating. Ang Wang Chuanshan na iyon ay pinatay ng berdeng ibong iyon, hindi ko siya pinatay. Ngunit, ang mga disipulong iyon mula sa Heavenly Yuan sect ay maaaring makipag-away pa rin sa mga kapwa ko disipulo. Napakagulo nito, sana hindi ito maging away hanggang kamatayan. Nababagabag si Yezuan. Ang hindi niya maintindihan ay ang katawan ni Wang Chuanshan ay nasa tabi mismo ng lambak, ngunit walang dumating para mag-imbestiga. Napakalungkot niya, ngunit sa sandaling ito, biglang, sunod-sunod na yabag ang pumasok sa tainga ni Yezuan. Nagulat siya, at mabilis niyang ipinikit ang kanyang mga mata para maramdaman ang tunog. Mga tao, at 3 sila, naku, trahedya, napaisip si Yezuan sa kanyang sarili. Makalipas ang 2 oras na paggaling, gumaling na ang kanyang mga external injuries, ngunit gumagaling pa rin ang kanyang internal injuries, kaya hindi pa rin siya makagalaw. Karaniwan, kapag nakita siya ng mga tao sa ganitong estado, tiyak na bibigyan siya ng isa pang saksak at aalisin ang kanyang universe ring. Ito ay magiging kakilakilabot. Damn it, I still can't move my hands. Hindi naman ako mamamatay dito diba? Si Yezuan ay labis na nabalisa. Nagsisi siya sa paghabol sa berdeng ibon. Dobleng pagkatalo talaga ang naranasan niya. Ngayon, baka mamatay pa siya dito. Sa sandaling ito, nasa 300 metro na ang layo ng 3 sa kanya at halos makita na siya. Sa ganoong sitwasyon, isa lang ang choice niya, which was to play dead. Agad niyang ipinikit ang kanyang mga mata, umaasang kukunin lamang ng kabilang partido ang interspatial ring at hindi na siya bibigyan ng isa pang saksak. Hey, senior brothers and sisters,
May tao dyan. Hindi nagtagal pagkatapos ipikit ni Yezuan ang kanyang mga mata, isang malinaw na boses ang pumasok sa kanyang mga tainga. Gayunpaman, hindi siya naglakas loob na imulat ang kanyang mga mata. Sa sandaling ito, malinaw na naririnig niya ang sariling tibok ng puso. Matapos siyang matuklasan ng tatlo ay dali-dali silang lumapit sa kanya. Nahulog ka ba mula sa kanyen? Napakaswerte mong nakapulot ng interspatial ring ng libre. Isang boses ng lalaki ang narinig. Pagkatapos, naramdaman ni Yezuan na inalis ang interspatial ring sa kanyang kanang kamay. Napabuntong hininga si Yezuan at pilit na itinago ang kanyang pisikal na katangian, upang isipin ng kabilang partido na siya ay patay na. Gayunpaman, ang temperatura ng kanyang katawan ay hindi maaaring lokohin. May body temperature ka pa. Hindi ka patay. Medyo nagulat ang lalaki. Sa sandaling ito, isang malandi na boses ang tumunog. Kahit hindi ka patay, malamang na paylay ka. Patayin mo siya. F***sick. Walang awa talaga tong babaeng ta. F***sick you. Nagmura si Yezuan sa kanyang puso. Ipinikit niya ang kanyang mga mata upang maramdaman at nalaman niyang inilabas na ng lalaki ang kanyang mahabang espada at handa siyang bigyan ng isang nakamamatay na suntok. Handa na rin si Yezuan na mabuhay muli. Bagamat hindi siya makagalaw at walang cultivation, mayroon pa rin siyang huling trump card. 8 Desolate Wind Formation. Ang espada ng bawang ay nahulog kasama niya, sa gilid lamang. Kung ang tatlong taong ito ay talagang maglalakas loob na gumawa ng hakbang laban sa kanya, lalamunan niya ang lahat ng bagay sa paglunok, at pagkatapos ay gagamitin ang bawang wind killing formation upang patayin ang tatlong taong ito. Sa tansya niya ay kaya niyang pumatay ng kahit isa sa kanila. Ito ay sapat na upang i-activate ang 8 Desolate Wind Formation, at ito ay higit pa sa sapat na pumatay ng isang late mortal core warrior. Nang akmang sasalakayin ang lalaki, muling tumunog ang malinaw na boses, Senior Disciple, nasaktan na ako hanggang sa ganito. Hayaan mo na lang, nakikiusap ako sa iyo. Junior Disciple Sister, masyado kang mabait. Kung lalabas ka at magsasanay sa hinaharap, baka mapatay ka nito. Kumunot ang noo ng lalaki. Hindi naman tumanggi ang dalaga. Kumuha siya ng tableta at itinapat ito sa bibig ni Yezuan. Pagkatapos, ipinadala niya ang kanyang Zuan energy sa kanyang katawan, tinulungan siyang masipsip ang pil. Junior Disciple ate, nababaliw ka na ba? Ito ang Pill Master na binigay sa iyo para iligtas ang buhay mo, at ibinibigay mo sa kanya. Nabigla ang kaakit-akit na babae. Inilabas niya ang kanyang espada at sinabing, hindi pa huli ang lahat, panuurin mo akong patayin siya at inumin ang tableta. Senior Disciple ate, huwag. Hamarang ang dalaga sa harap ng kaakit-akit na babae na may katawan. Junior Disciple Sister, lumayo ka. Ang Heavenly Revitalizing Pill na iyon ay hindi mabibili ng salapi, at ibinigay mo ito sa kanya. Bilasan mo at ilabas mo bago pa ito ma-absorb. Ang malamig na boses ng kaakit-akit na babae ay napuno ng layuning pagpatay. Senior Disciple Sister, ang Heavenly Revitalizing Pill na iyon ay binigay sa akin ni Master, kaya akin ito. Kung gustong gamitin ito ng Junior Disciple Sister para iligtas ang isang tao, Senior Disciple Sister, pipigilan mo ba ako? Biglang tanong ng dalaga, natigilan din itong tanong ang mapanghali ng babae. Sa katunayan, ang Heavenly Fantasy Pill na ito ay pag-aari ng batang babae. Wala siyang karapatang magdesisyon kung sino ang gagamit nito. Ngunit, ang mga mata ng kaakit-akit na babae ay puno pa rin ng layuning pagpatay, dahil gusto niya talaga ang Heavenly Revitalizing Pill na iyon. Matigas ang ulo. Nagseselos man ang kaakit-akit na babae, hindi naman niya ito pag-aari, kaya napabuntong hininga na lang siya at sinabing, Senior Disciple Brother, let's go. Walang sinabi ang lalaki, ngunit sa sumunod na sandali, bigla siyang tumakbo palabas at kinuha ang isang kakaibang mahabang espada na nahulog sa lupa. Pagkatapos, lumiwanag ang kanyang mga mata, at mabilis niyang itinago ito sa kanyang interspatial ring. Senior Disciple Kuya, anong meron sa interspatial ring na yan? Hinabol siya ng mapang-akit na babae at nagtanong. Siguro isang alagad mula sa isang maliit na pamilya, siya ay napakahirap. Inihagis ng lalaki sa kanya ang interspatial ring ni Yezuan. Pero totoo ang sinabi niya. Walang maraming bagay sa interspatial ring ni Yezuan, dahil karamihan sa mga ito ay nakaimbak sa Devouring Space.
Ngunit, isang kakaibang tingin ang bumungad sa mga mata ng lalaki. Kinuha ng kaakit-akit na babae ang interspatial ring at tumingin. Oo naman, ibinalik niya ang interspatial ring. Ngunit sa sumunod na sandali, isang kakaibang tingin ang bumungad sa kanyang mga mata, katulad ng sa lalaki. Kabanata 247, Junior Sister, Let's Go. Hindi pa natin nahahanap ang Blue Heart Grass. Habang nagsasalita ang lalaki, lumingon siya para tingnan. But then, he said in astonish, Junior Sister, are you crazy? You gave the heavenly returning pill to this brat, and now you're carrying him. Are you trying to be a good person until the end? Ang kaakit-akit na babae ay lumingon sa kanyang ulo sa pagtataka at natagpuan na ang batang babae ay binuhat na si Yezuan sa kanyang likod. Masyadong hindi natural ang manipis at maislan na figurang iyon na may kargang 1.8 metrong lalaki sa kanyang likod. Senior Kuya, Senior Sister, mauna na kayo, sigaw ng dalaga. Baliw talaga siya, sigaw ng lalaki sa mahinang boses at tumalikod na para umalis, pero hindi talaga siya naglakas loob na umalis. Kung may nangyari sa dalaga, siya ay parurusahan ng kanyang amo. Nakasimangot din ang babaeng kaakit-akit. Masyadong mabait ang kanyang nakababatang kapatid na babae, at kinasusuklaman niya ito. Naglakad silang tatlo ng halos 2 oras bago nila tuluyang natagpuan ang kanilang paghahanap, ang Blue Heart Grass, sa bangin. Sige, pagkatapos tumakbo sa napakaraming kanyan, sa wakas ay natagpuan na natin ang Blue Heart Grass. Makakabalik na tayo sa sekta at makakapag-ulat muli. Nakahinga ng maluwag ang lalaki. Sa oras na ito, madilim na ang langit. Tila kailangan nilang magpalipas ng gabi sa kanyan. Senior Kuya, parang may kuweba sa unahan. Itinuro ng kaakit-akit na babae ang isang direksyon. Okay, magpahinga na tayo dyan. Bahagyang tumanggo ang lalaki at umakbay sa kaakit-akit na babae. Sumunod din ang batang babae kasama si Yezuan sa kanyang likod. Sa kabutihang palad, hindi siya isang ordinaryong tao, ngunit isang magsasaka. Kung hindi, magiging napakahirap para sa kanya na maglakad ng napakatagal na nasa likod niya si Yezuan. Naglakad silang tatlo sa harap ng isang kuweba. Pagkatapos, sinabi ng lalaki sa dalaga, Junior Sister, magbabantay ka sa labas. Papasok kami ni Junior Sister Mengni at titingnan. Okay, nang marinig ito, namula ang mukha ng dalaga at mahinang sumagot. Bahagyang pumulupot ang mga labi ng kaakit-akit na babae, at isang kakaibang liwanag ang bumungad sa kanyang mga mata. Sinundan niya ang lalaki. Hindi nagtagal, lumabas sa kuweba ang kanyang kalokohan at hingal. Bagamat sinadya niya itong pigilan, naririnig pa rin ito ng dalaga sa pasukan. Alam ko na, si Senior Brother at Senior Sister ay gumagawa na naman ng kaiyahiyang bagay. Umupo ang dalaga sa bakanan ng kuweba na may pulang mukha at mahinang bamulong. Hindi siya bata, kaya natural na naiintindihan niya ang ilang mga bagay. Pagkatapos ng lahat, hindi ito ang unang pagkakataon. Hindi pa tapos ang kabanatang ito, pakilipat ang pahina, minsan. Tumingin siya kay Yezuan na nakahiga sa kama at bamulong, I wonder kung kailan siya majay gising. Makalipas ang 5 minuto, ang mahinang sigaw ng isang lalaki ay nagmula sa kuweba. Pagkatapos, tumigil ito. Pero hindi nagtagal, may kakaibang ugong na biglang dumating mula sa loob, parang may labanan. Nang marinig ito ng dalaga, dali-dali siyang sumigaw sa loob, Kuya, anong nangyari sa loob? Isang spirit beast lang yan. Huwag kang pumasok. Lumakas ang boses ng lalaki. Hindi nagtagal, nagpakita rin siya. Senior Brothers, okay lang ba kayo? Nagmamadaling tumayo ang dalaga at nagtanong, nasaan si Senior Sister? Dahan-daang lumabas ang lalaki, hawak ang isang simple at walang palamuti na espada na may bahid ng dugo. Ngumisi siya at sinabing, ayos lang. Naglilinis si Mengni sa loob. Hindi siya pinagdudahan ng batang babae at sinabing, kung gayon, tutulungan ko si Senior Sister. Papasok pa lang siya sa kuweba ay. Biglang hinawakan ng lalaki ang kanyang palso. Teka, sabi ng lalaki, Junior Sister, may sasabihin ako sa iyo. Napatingin sa kanya ang dalaga na may pagtataka. Madilim man ang langit ay nakikita pa rin niya ang biglang pagngiti ng lalaki. Junior Sister, actually, never akong nagkagusto sa kanya. Simula nung araw na pumasok ka sa sekta ko, nabihag na kita. Junior Sister, simula ngayon,
pwede mo na akong sundan. Sabi ng lalaki, Senior brother, you. Nagulat ang dalaga. Sinubukan niyang kumawala, ngunit masyadong malakas ang pagkakahawak ng lalaki sa kanyang pulso, hindi siya makawala. Huwag kang ganyan, junior sister. Kung susundin mo ako, maganda ang pakikitungo ko sa iyo sa hinaharap. Sinabi ni Master na tutulungan niya akong patayin ang isang profound beast, at malapit na akong maging isang divine core warrior. Sa oras na iyon, bago pa matapos ang sasabihin ng lalaki, pinutol siya ng dalaga, Senior brother, huwag mo nang sabihin. Hindi, makinig ka sa akin ng mabuti. Sigaw ng lalaki sa malalim na boses. Napagtanto ng dalaga na may mali. Nagmamadali siyang sumigaw sa kuweba, Senior sister, lumabas ka dali. Gayunpaman, kahit anong sigaw niya, walang sagot mula sa loob. Hehe, junior sister, stop shouting. Patay na talaga si Mengni. Biglang nagpakita ng kakaibang ngiti ang lalaki. Patay, saglit na natigilan ang dalaga, pagkatapos ay may bigla siyang naintindihan. Senior kuya, ikaw, pinatay mo si senior sister. Nang marinig ito ng lalaki ay bigla siyang humagalpak ng tawa, hahaha, tama, pinatay ko siya, at dahil doon nalaman niyang earth weapon pala ang espada sa kamay ko. Earth weapon, nagulat na naman ang dalaga. Napakahalaga ng earth weapon, at imposible para sa sinumang nasa ilalim ng divine core realm na magkaroon nito. Ang lalaking ito ay isa lamang half-step origin core warrior, paano niya nakuha ang kanyang mga kamay sa isang earth weapon? Hindi mo alam di ba? Itong earth weapon ay ibinagsak malapit sa binatang ito. Iwinasiwas ng lalaki ang 8 desolate sword sa kanyang kamay. Senior kuya, nag-alala ka na baka nakawin ka ni senior sister kaya pinatay mo siya. Agad namang nag-react ang dalaga. Tama, napansin niya, at gusto niyang ibahagi sa akin. Kaya ko siya pinatay. Isang masasamang ngiti ang lumitaw sa mukha ng lalaki habang nakatingin siya kay Yezuan. Walang kahit ano ang binata sa kanyang storage ring, ngunit mayroon siyang earth weapon, hindi ito sa inaasahan ko. Junior sister, gamit ang earth weapon na ito, siguradong makapasok ako sa top 100 ng Heavenly Origin ranking. Basta makalusot ako, makapasok man lang ako sa top 30, and at that time. Senior brother, baliw ka. Paano mo papatayin ang kapwa mo disipulo para sa earth weapon? Ako, ang batang babae ay walang kamalay-malay na umatras ng isang hakbang, at tinapakan ng daliri ni Yezuan. Ngunit, ang kanang kamay niya ay hinawakan pa rin ng lalaki, walang paraan para makatakas siya. Junior sister, dahil umabot na sa ganito, wala na akong ibang choice. Sundin mo na lang ako, I will treat you well. Hinayla ng lalaki ang dalaga gamit ang kaliwang kamay nito, ngunit nagpumiglas ang dalaga. Junior sister, huwag kang masyadong mahiya. Kung hindi mo ako sinunod, papatayin ko muna itong magandang batang ito na iniligtas mo. Napatingin ang lalaki kay Yezuan na nakatayo sa tabi niya. Senior kuya, ikaw, nanginginig ang puso ng dalaga. Alam niya na kapag hindi siya pumayag, tiyak na papatayin ng lalaki si Yezuan. Kung tutusin, pati ang senior niyang kapatid ay patay na. I'll ask you one more time, pumayag ka ba? Sinaman siya ng tingin ng lalaki. Ay, nag-alinlangan ang dalaga. Nasa rurok pa lang siya ng True Darkness Realm, hindi na niya mapigilan ang lalaki. Kung lalaban siya, tiyak na nasa miserable siyang kalagayan, at tiyak na papatayin si Yezuan. Kaya naman, tumanggo na lang siya. Haha, mabuti, gagamutin kita ng maayos. Ang lalaki ay tumawa ng baliw, nasa mabuting kalooban. Inalis niya ang 8 desolate sword, at biglang nagpahayag ng kahabag-habag na ekspresyon, na nagsasabing, siguro nasiyahan ka sa pakikinig nitong mga nakaraang araw. Alam kong hindi mo pa nasusubukan, ngunit halika, ngayon ay bibigyan kita ng regalo. Kabanata 248. Nabigla ang dalaga at nagmamadaling pinalo ang kanyang palad, ngunit hinarangan ito ng lalaki. Patuloy ang pagtawa ng lalaki, Junior sister, huwag kang magpakita ng lakas sa harap ko. Huwag ka nang lumaban, baka papatayin ko yang gigolo na yan. Panipi, nang matapos siyang magsalita ay hinawakan niya ang balikat ng dalaga at hinayla ito ng malakas. Sa sumunod na sandali, napunit ang damit ng dalaga, at tumambad sa hangin ang makinis nitong balikat. Kung hindi dahil sa gabi ay umagos na ang laway ng lalaki.
Tumigil ka, kuya, huminto ka, o ako ay. Haha, ano gagawin mo? Walang pakialam ang lalaki. Siya ay isang antas na mas mataas kaysa sa batang babae, at ang huli ay hindi isang banta sa kanya. Gayunpaman, nagustuhan niya ang ganitong pakiramdam. Habang lumalakas ang sigaw ng dalaga, mas lalong gumanda ang pakiramdam niya. Gayunpaman, sa sandaling ito, isang malamig na boses ang biglang tumunog. Huwag mo siyang hawakan, o mamatay. Biglang dumating ang boses na ito kaya ang lalaki at ang dalaga ay nanginig sa takot. Agad na binitawan ng lalaki ang mga kamay ng dalaga at inilabas ang bawang sword. Sa kasamaang palad, nang ilabas ang bawang sword, nakarinig siya ng kaluskos. Ang bawang sword ay direktang nahulog sa kanyang kamay, at ang kanyang palso ay direktang lumiit ng isang laki. Ang mga buto sa kanyang kamay ay talagang dinurog ng kung sino. Hindi napigilan ng lalaki ang umiyak. Kasabay nito, hindi niya nakalimutang sumigaw ng, "Sino ito? Yung tinawag mong gigolo." Muling tumunog ang malamig na boses. Pagkatapos, pinalipad ang lalaki. Nabasag ang kanyang dibdib, at ang kanyang puso ay direktang napasok ng isang suntok. Namatay siya nang hindi alam kung paano. Ang taong sumuntok sa kanyang dibdib ay ang tinawag niyang gigolo, si Yezuan. Matapos ang ilang oras na pahinga, marami na siyang na-recover. At least, nakakagalaw na siya ngayon. Sa kabutihang palad, mayroon siyang heavenly recovery pill na iyon. Kahit na mas malala ang epekto nito kaysa sa gamot na ginamit niya noon, binilisan pa rin nito ang kanyang paggaling. Senior brother, nang makita ng batang babae ang lalaki na lumilipad, mabilis siyang tumakbo, ngunit nakita niyang patay na ito. Agad niyang nilingan ang figure sa hindi kalayuan at gulat na sinabi, Ikaw. Sa sobrang takot ay hindi siya makapagsalita. "Don't worry, niligtas mo ang buhay ko. Hindi kita sasaktan." Dahan-dahang sabi ni Yezuan habang nakatingin sa batang babae na hinubad ang damit at hubad ang kanyang mga balikat. Ang batang babae na ito ay mukhang mga 15 taong gulang, halos kasing edad ni Zhu Qingqing. Napakaganda at cute niya. Gayunpaman, siya ay masyadong mabait. Muntik na siyang halayin ng lalaking iyon, nasagasaan pa niya. Iyon ay higit pa sa katangahan. "Ikaw, hindi ka ba nasaktan ng husto?" Gulat na tanong ng dalaga. Nakita ni Yezuan na nanginginig ang katawan ng batang babae, kaya hindi siya gumagalaw. Tumayo siya sa kinauupuan at sumagot, "Salamat lahat sa tableta mo, kung hindi ako gumaling ng ganoon kabilis. Salamat sa pagligtas mo sa buhay ko. Kung hindi, pinatay na sana ako ng mga senior kuya at sister mo." Panipi, pero pinatay mo si senior brother. Ang mga mata ng batang babae ay malabo na, at malapit na siyang umiyak. Naramdaman ni Yezuan ang pananakit ng ulo. Sinulyapan niya ang kuwebo at sinabi, "Ang ganitong uri ba ng tao ay nagkakahalaga ng iyong kalungkutan?" Pinatay niya ang sarili niyang junior sister para sa Earth artifact na ito, pagkatapos ay binyantaan kang susundin mo siya. Sa huli, gusto ka niyang halayin. Sumakit ang mata ko na nakatingin lang sa kanya, kaya pinatay ko na siya. Panipi, walang sinabi ang dalaga. Pinag-isipan niyang mabuti, ngunit sa huli, umiyak pa rin siya. Hindi niya inaasahan na mangyayari ang ganoong bagay nang lumabas siya para sa isang training mission. Naramdaman ni Yezuan ang sakit ng kanyang puso at tahimik na naglakad. Nagulat ang dalaga at mabilis na napaatras. "Huwag kang matakot, sabi ko hindi kita sasaktan. Magbihis ka muna," sabi ni Yezuan habang nakasquat down at hinubad ang interspatial ring ng lalaki para tingnan ito. "Damn, kawawang bastard." Nang marinig ito, kinuha ng batang babae ang isang robe mula sa kanyang interspatial ring. Nakaramdam siya ng matinding takot sa kanyang puso. Kung hindi dahil sa biglaang pagsulpot ni Yezuan, ang buong katawan niya ay, "Tama ka. Salamat." Marahang nagpasalamat sa kanya ang dalaga. "Iniligtas mo ako at binigyan mo pa ako ng tableta na Nagel iligtas buhay. Ako dapat ang magpasalamat sa iyo," sabi ni Yezuan habang nililigpit niya ang bangkay ng lalaki. Iniligpit din niya sa kuweba ang bangkay ng mapang-akit na babae. Pagkatapos ay sinabi niya, "Itatago ko ang mga bangkay para hindi ako makaramdam ng inis. Iyan ang mga bangkay ng aking nakatatandang kapatid na lalaki at kapatid na babae." "Bakit, itinago mo ang mga ito?" Curious na tanong ng dalaga.
Don't tell me gusto mo silang ibalik sa sekta at sabihin sa kanila ang totoo. Tanong ni Yezuan. Ako, nag-alinlangan ang dalaga. Kung babalik siya sa sekta, sasabihin niya sa kanyang amo na ang kanyang nakatatandang kapatid na lalaki at nakatatandang kapatid na babae ay nagpatayan sa isa't isa dahil sa isang earth tool. Sa huli, pinatay ng kanyang nakatatandang kapatid ang kanyang nakatatandang kapatid na babae at may mga disenyo pa sa kanya. Gusto niyang halayin siya. Tapos, paano siya nakatakas? Pagbalik mo, sabihin mo lang na nahiwalay ka sa kanila dahil bumangga ka sa beast tide. Sa ganoong paraan, mabuhay man sila o mamatay ay walang kinalaman sa iyo. Direktang iminungkahi ni Yezuan. Natahimik ang dalaga. Sige, nakaraan na ang lahat ngayon. Huwag mo nang isipin pa. Isa kang disipulo ng Heavenly Yuan Sect, tama ba? Ano pangalan mo? Tanong ulit ni Yezuan. Muling nag-alinlangan ang batang babae, pagkatapos ay dahan-dahan niyang sinabi, ang pangalan ko ay Zhao Feiyan. O sige, naiintindihan ko. Tumango si Yezuan at umupo, pagkatapos ay sinabi niya, hindi pa ganap na naghihilom ang mga sugat ko. Kailangan ko pa ng ilang oras para makabawi. Pagkatapos niyang magsalita, kumuha siya ng tableta sa storage ring niya at nilunok yun. Tahimik na pumunta sa gilid ang dalaga at umupo. Ngayon lang siya nakaranas ng matinding suntok, kaya kailangan niya ng ilang oras para kumalma. Ngunit ang hindi niya napagtanto ay ang cultivation ni Yezuan ay talagang mas mababa kaysa sa kanya. Siya ay nasa mid-true profound realm lamang, at ito ay may nakatagong epekto ng myriad flower bloodline. Sa pagkakataong ito, nasa delikadong sitwasyon din si Yezuan. Natakot siya sa kalahati, ngunit sa kabutihang palad, ito ay isang maling alarma lamang. Nakaligtas siya. Sa ngayon, wala pang maraming bagay na natitira sa kanyang lumalamon na espasyo. May natitira na lang siyang mga forging materials sa kuweba. Ang mga materyales na ito ay hindi sapat para sa kanya upang makapasok sa mortal core realm, kaya nagpasya siyang panatilihin ang mga ito. Kasabay nito, upang habulin si Wang Chuanshan at ang Emerald Bird. Inubos niya ang lahat ng kanyang mga nalalamon. Nang maglaon, lumamon pa siya ng kaunti habang naghahabol, kaya may natitira pa siyang humigit kumulang 30 bilyong puntos. Siya ay lubhang nababagabag dahil ang lugar na ito ay napakalayo mula sa Soaring Heaven Mansion. Kinailangan siya ng kalahating buwan upang makarating doon gamit ang Soaring Heaven Rock. Sa kanyang kasalukuyang paglilinang, kung gusto niyang tumakbo pabalik, aabutin siya ng hindi bababa sa 2 buwan. Hindi siya marunong lumipad, kaya kailangan niyang dumaan sa maraming paikat-sikot. Higit pa rito, hindi niya alam kung makakabalik pa ba siya ng buhay. Wala nang ibang paraan. Isang gabi lang ako makakapagpahinga at makakabawi sa mga sugat ko. Pagkatapos nito, hahanapin ko ang mga nakatatandang kapatid. Pero, hindi ko alam kung nandito pa sila. Napaisip si Yezuan sa kanyang sarili. Sinimulan niya ng mahinahon ang pagsipsip ng mga tabletas. Tinansya niya na makakabawi siya sa kanyang pinakamataas na kalagayan sa ikalawang kalahati ng gabi. Ngunit sa sandaling ito, bigla niyang naramdamang tumayo si Zhao Feiyan. Kabanata 249. Pwede na ba akong umalis? Mahinang tanong ni Zhao Feiyan. Nang marinig ito ni Yezuan, bigla niyang binuksan ang kanyang mga mata at nagtatakang nagtanong, saan ka pupunta? Ako, gusto kong bumalik sa sekta, nahihiyang sabi ni Zhao Feiyan. Medyo natakot siya kay Yezuan. Masyadong delikado sa kalagitnaan ng gabi. Maghintay tayo hanggang bukas. Ibabalik kita, sabi ni Yezuan. Dahil hindi pa siya nakakabawi ng lakas, maaari na lang siyang humiram ng Sky Thunder Eagle mula sa Sky Branch para lumipad pabalik sa Soaring Sky Mansion. Maaari siyang maglakbay kasama si Zhao Feiyan. Hindi, salamat. Nagmamadaling umiling si Zhao Feiyan at tumayo para umalis. Sa pagkakataong ito, hindi siya pinigilan ni Yezuan at pinayagan siyang umalis. Gayunpaman, hindi nagtagal pagkaalis ni Zhao Feiyan, tumayo siya at sinundan siya. Naramdaman niya na medyo natatakot si Zhao Feiyan sa kanya, kaya palihim lang niya itong sinusundan. Ang babaeng ito, hindi ba siya natatakot na makatagpo ng mystical beast? Si Yezuan ay walang magawa, ngunit ang kanyang mga sugat ay gumaling ng husto. Bagamat gumagalaw siya, talagang pinipino niya ang medicinal energy. Ayos lang basta wala siya sa laban. Maingat ding gumagalaw si Zhao Feiyan,
ngunit hindi niya napansin si Yezuan na sumusunod sa kanya ng 100 metro sa likuran. Tumakbo siya ng halos kalahating oras bago huminto para magpahinga. Pagkaupo pa lang niya ay may narinig siyang boses. Hindi ito mula kay Yezuan, ngunit mula sa itaas niya. Labis itong natakot kaya dali-dali siyang tumayo at ibinato ang palad sa langit upang maipaliwanag ang kanyang paligid. Uhaw sa dugo. Uhaw sa dugo gagamba. Hindi niya maiwasang mapasigaw. Ang mga uhaw sa dugo ay mga espiritual na hayop na maihahambing sa isang kalahating hakbang na Origin Core Cultivator. Kung isa lang, kakayanin pa niya. Gayunpaman, nakita niya na mayroong higit sa 10 uhaw sa dugo sa pader na bato sa itaas niya. Talagang hindi ito isang bagay na kakayanin niyang mag-isa. Agad siyang tumakbo. Nagsimula na ring humabol sa kanya ang mga uhaw sa dugo na gagamba. Sa kabutihang palad, siya ay medyo mabilis at nagawang magbukas ng distansya sa pagitan nila. Gayunpaman, sa susunod na sandali, muli siyang huminto sa kanyang paglalakad dahil may kakaibang tunog sa kanyang harapan. Whoosh! Isang hampas ng palad ang tumagos sa kalangitan at nagpapaliwanag sa kanyang paligid. Ang mukha ni Zhao Feiyan ay maputla, at ang kanyang buong katawan ay nalatas sa lupa. Nakita niya na may mas malaking bloodthirsty spider sa harap niya. Ito ay malinaw na ang bloodthirsty Spider King, isang dark beast. Malamang na, pumasok siya sa pugad ng bloodthirsty spider. Tapos na, bulong ni Yeziken habang humihinga. Nakahanda na si Zhao Feiyan na mamatay. Pinagmasdan niya ang bloodthirsty spider, na mas malaki sa baka, na lumapit sa kanya at itinaas ang dalawang parang side na kuko sa harapan. Swish! Ang dalawang kuko ng The Bloodthirsty Spider King ay biglang umindayog pababa. Napakabilis nito na talagang nakagawa ito ng sonic boom. Ipinikit ni Zhao Feiyan ang kanyang mga mata, ayaw sumuko. Ngunit sa sandaling ito, isang figure ang biglang lumitaw sa kanyang harapan at hamarang sa dalawang matalas na kuko ng uhaw sa dugo na Spider King. Sok! 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 Zuan Beasts! Napakaswerte mo! Tumawa ng malakas si Yezuan. Inilabas niya ang bawang sword at sinaksak pasulong. Heavenly Star Sword Art, Starfall. Heavenly Star Sword Art, Meteor Strike. Bang! Isang maliwanag na liwanag ang lumiwanag, at biglang binuksan ni Zhao Feiyan ang kanyang mga mata. Ang nakita niya ay ang bloodthirsty Spider King, na madaling maputol sa kalahati, ay biglang bumagsak sa lupa habang ang mga kuko nito ay nakaharap sa langit. Ito ay talagang patay. Hindi lang iyon, may nakita rin siyang pamilyar na figure sa kanyang harapan. Hindi ba ito ang lalaking pumatay sa kanyang nakatatandang kapatid ngayon? Pagkatapos noon, nakita niya si Yezuan na gumawa ng malaking hakbang pasulong at inalis ang katawan ng bloodthirsty Spider King. Ding! Nilamon ng host ang katawan ng isang Dark Beast, 300 million points ang reward. Ding! Nakapasok na ang host sa tuktok ng True Profound Realm. Bagamat hindi mataas ang halaga ng katawan ng bloodthirsty Spider King na ito, pinayagan pa rin ito si Yezuan na makapasok sa tuktok ng True Profound Realm. Isa itong malaking tagumpay, dahil nangangahulugan ito na malapit nang makapasok si Yezuan sa Half-Step Origin Core Realm, o maging sa Mortal Core Realm. Isama ang 6 Yuan Peel. Kaagad, ginamit ni Yezuan ang mga materyales sa kanyang lumalamon na espasyo para gumawa ng 6 Yuan Peel, pagkatapos ay diretso niyang inilagay ito sa kanyang bibig. Nang pumasok ang tableta sa kanyang bibig, isang abiso ang agad na tumunog sa kanyang isipan. Ding! Nakapasok na ang host sa Half-Step Origin Core Realm. Ang Half-Step Origin Core Realm ay isang hakbang lang mula sa Divine Core Realm. Ngunit, huwag kalimutan, mayroon pa ring Dark Beast's Inner Core si Yezuan. Nang lunukan niya ang Zuan Beast Inner Core, ang lahat ng Zuan Chi sa kanyang katawan ay na-convert sa Core Essence. Katatapos lang niyang pumasok sa Mortal Core Realm. Dati, noong ginamit niya ang Exploding Aperture skill, sumabog ang Mortal Core sa kanyang katawan. Pero ngayon, nakabuo na siya ng bagong Mortal Core. Haha, tinutulungan talaga ako ng langit. Napaisip si Yezuan sa kanyang sarili. 3 beses siyang tumawa ng malakas. Hindi niya akalain na makakatagpo talaga siya ng isang Zuan Beast. Ito ay tunay na isang magandang pakiramdam. Ngunit, hindi ito ang katapusan ng kanilang mga problema. Dahil dito, siya at si Zhao Feiyan ay pumasok sa isang pugad ng mga uhaw sa dugo.
Sa ngayon, naramdaman niya na mayroong higit sa 100 mga uhaw sa dugo na nagtitipon sa paligid nila. Fine, ihahatid ko kayong dalawa. Nagliwanag ang mga mata ni Yezuan, pagkatapos ay sinabi niya, Feiyan, manatili sa kinaroroonan mo at huwag gumalaw. Hindi niya hinintay na mag-react si Zhao Feiyan. Nang matapos siyang magsalita ay agad siyang lumabas. Pagkatapos noon, sunod-sunod na pagsabog ang umalingaw sa paligid. Ang maliwanag na liwanag mula sa mga pagsabog ay parang mga paputok, at si Zhao Feiyan ay natigilan sa kanyang nakita. Sino siya? Napaisip si Zhao Feiyan sa sarili. Ang pagpatay sa Bloodthirsty Spider King, na isang mortal core warrior, sa isang iglap, ay hindi isang bagay na kayang gawin ng isang ordinaryong tao. Marahil ay may 100 tao lamang sa buong Heavenly Yuan sect na makakagawa nito. Wala pang 1 minuto, ang lahat ng uhaw sa dugo na gagamba ay pinutol ni Yezuan sa kalahati, at maging ang kanilang mga bangkay at inner core ay nilamon. Higit sa 10 bilyong DevR points, hindi masama. Nasiyahan si Yezuan sa resulta. Kahit na ang mga bangkay at inner cores ng Half-Step Origin Core Warrior ay hindi gaanong halaga, mayroong higit sa 100 sa kanila dito. Sige, wala na lahat ng gagamba, don't worry. Lumipat si Yezuan sa tabi ni Zhao Feiyan at marahan siyang tinulungang tumayo. Salamat, pasasalamat na sabi ni Zhao Feiyan. Siya ay iniligtas ni Yezuan noon, at ngayon, muli siyang naligtas. Sa makatuwid, ang takot sa kanyang puso ay nawala, at napalitan ng pasasalamat. Sa iyong lakas, mahihirapan kang maglakad palabas ng lambak na ito. Dapat kang magpahinga para sa gabi. Bukas, samahan mo ako sa isang lugar, pagkatapos ay ibabalik kita sa Heavenly Yuan sect. Mabagal na sabi ni Yezuan. Sa pagkakataong ito, hindi na tumanggi si Zhao Feiyan. Umalis sila sa madugong lugar na ito at naghanap ng mapagpahingahan. Pagkatapos noon, kumuha si Yezuan ng isang tableta at itinapon ito kay Zhao Feiyan. Nagulat si Zhao Feiyan at nagtanong, ano ito? You'll know after you eat it. Just consider it as returning the pill to you. Casual na sagot ni Yezuan. Hindi na kailangan, salamat. Niligtas mo ako ngayon lang. Umiling si Zhao Feiyan. Ayaw ni Yezuan na mag-aksaya ng oras sa pagsasalita ng walang kaparirikan, kaya direktang binyantaan siya nito. Huwag mong ibalik sa akin, kung hindi, itatapon kita sa pugad ng Zuan Beasts. Matigas ang tono niya, para siyang tinatakot ng bata.